Paano nga ba gumawa ng GCash account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash account ko, fully verified na to kung saan pwede mong ma-access yung iba't ibang features o yung mga kayang gawin ng GCash katulad ng magpapadala ng pera. O di naman kaya pwede ka rin mag-load, mag-transfer ng pera papuntang ibang bangko or pwede rin yung international transfer at marami pang iba dito. At para maumpisahan na nga yung pag-create ng GCash account o yung pag-register, i-search lang ang GCash sa App Store or sa Play Store. And then, dapat ang makita mo ay install na button. I-click mo lang yung install. After ma-install completely, makikita mo na itong open na button at i-tap lang yan. Next naman ay mag-load na yung mismong GCash na app. Sa umpisa, magtatanong ito ng mga permission na katulad nito. Ang gagawin ko ay mag-proceed ako, i-click ko lang yung allow para makapag-proceed tayo sa next step. This time, i-enter mo na yung cellphone number mo. Ang cellphone number mo, kung new registration ang gagawin mo, dapat hindi pa to nare-register kahit kailan sa GCash. So, ilagay na dito yung cellphone number, katulad nito, at i-click itong next na button. This time, magpapadala ng OTP doon sa phone number na in-enter mo. Ito yung halimbawa ng OTP na yon, na siya namang i-enter natin dito. May pagkakataon na pwede kayo makakuha ng error message na katulad nito, yung invalid authentication code. Kapag ganyan, i-click lang tong resend code at hintayin yung another text ng GCash. Katulad nito, may panibagong OTP, so i-enter ko lang tong code na to. This time, na-enter ko na siya at mamimili na tayo. New account ba or recover account? Para saan itong recover account? Kung sakaling meron kang GCash account dati, at hindi na sa'yo yung phone number na yon or ayaw nang gamitin yung phone number na yon, pwede mong ilipat yung GCash account na yon papuntang ibang number. Yun yung sa recover account. Pero kung wala ka pa talagang GCash account dati or gusto mong gumawa ng panibagong GCash account, pwede kasi yung hanggang 5 accounts sa GCash. So pag ganyan, i-click mo lang tong new accounts. Ang unang itatanong sa'yo yung sa birthday mo. So piliin mo lang dito yung birth date. And then, are you a Filipino? Piliin dito ang tamang sagot, yes or no. Kapag naman dual citizenship ang meron ka, yes ang dapat na piliin. This time, mag-provide na tayo ng mga information tungkol sa atin. Una, yung first name, middle name, at last name. So, kumpletuhin ko lang to. And then, email address naman. Kailangan na-access natin tong email address na to kasi minsan magkapadala ng email yung GCash. At isa nga sa mga halimbawa niyan ay kung hihingi ka ng transaction history, halimbawa 1 year or 2 years nung transaction mo sa GCash, ipapadala nila yung statement na yon o yung kopya ng mga transaction via email. So, na-enter ko na yung email address ko. Ang halimbawa nga pala nito ay gmail.com. Next naman ay nationality, Filipino. Main source of funds, piliin lang dito sa drop-down yung applicable na source of funds. So, ito pa yung iba't ibang pagpipilian. I-scroll down nyo lang kung ano yung pinakabagay sa inyo. Ang napili ko ay yung allowance. Next naman ay yung current address o kung saan nakatira. So, na-enter ko na yung current address. Meron pang isang address na hihingin yung GCash. Kung pareho lang naman yung permanent address mo sa current address, i-check lang tong same as current address. Katulad nito, automatically mafe-fill up pa na tong information sa bandang baba. May pagkakataon na baka hingan pa kayo ng referral code pero ngayon kasi wala ng referral code sa GCash. So, i-skip nyo na lang to at i-click itong next na button. This time, i-review mo na yung mga information tungkol sa'yo. Ito yung pin-provide kanina. And then, kapag okay na, i-click lang yung confirm. Kung sakali naman na kailangan pang i-edit yung information, halimbawa may maling spelling o may kailangan talaga kayong i-update, i-click nyo lang tong arrow pabalik para ma-edit yung information na yon. At mag-set na tayo ng MPIN. Para saan yung MPIN? Pag mag-login sa GCash or let's say mag-approve kayo ng transaction, may pagkakataon na hihingin pa yung MPIN ninyo. So parang ito yung pinaka-password or passcode nyo nga sa GCash. Iwasan na gumamit ng mga combination na katulad nito, yung pare-parehong numero o yung magkakasunod. Iwasan din yung birthday or yung birth year ninyo para hindi madaling mahulaan ng ibang tao. Kung sakaling hindi nyo pala nakikita yung tinatype ninyo, i-tap nyo lang tong I na icon para makita nyo yung number at ma-confirm nyo kung nag-match ba at ito talaga yung gusto nyong MPIN. Kapag okay na, proceed na sa next step. Kailangan i-check itong I agree sa terms and conditions bago i-click itong confirm na button. At kapag okay na, ito agad yung makikita mo. Pero, pwede mo rin i-check ipapadalang email ng GCash.
Magkakaroon kasi ng confirmation dito na successful na yung pag-register mo sa GCash. Pwede ka na magbayad ng bills, magpadala ng pera, at magbayad online gamit ang GCash mobile app. Next naman ay yung security update. Para saan to? Para nga naman maiwasan yung ibang tao na gumamit ng GCash account ninyo, ang ginagawa ng GCash ay isang device, isang account lang ang pwede sa GCash. So kung meron kayong 5 accounts sa GCash, it means na 5 iba't ibang device ang gagamit para doon. Hindi pwedeng i-share yung device na yon sa ibang GCash account. So, ibig sabihin, kapag may ibang tao na gustong i-login yung GCash gamit ang phone nila, hindi pwede yun kasi nga nakalogin na yung GCash mo sa cellphone mo mismo. So, para makapag-proceed tayo, click na natin tong yes, register this phone for this GCash account. At hintayin ulit yung code na ipapadala sa phone mo. At i-enter lang siya dito at i-click yung submit na button. Ito na, account secure na. Simula ngayon, pwede nang magamit yung GCash account na to through this phone only. So, balik tayo. Meron palang verification na tinatawag sa GCash kung saan gagamit na to ng valid ID at selfie. At ang maganda pa dyan, maa-access mo yung iba't ibang features sa GCash. Kanina nga pala, nung naka-receive tayo ng text sa GCash, may nakalagay dito na send money. Pero ma-access mo lang to kapag fully verified yung account mo sa GCash. So, anong ibig sabihin yan? Kapag nag-upgrade tayo, hindi lang wallet limit, kundi yung iba't ibang mga features ang pwede nating ma-access. So, ito yung itsura ng GCash account natin sa umpisa kapag hindi pa verified. May mga features dito na naka-grayed out pa. Ibig sabihin, hindi yan makiklik, hindi natin magagamit. Ang pwede lang na ma-access kapag basic account sa GCash ay yung pag-load, pagbayad ng bills, at yung pag-access ng A+ rewards. Meron pang iba, pero karamihan ng mga features ay hindi siya accessible hanggat hindi fully verified. So kapag ganyan, mag-verify na. Siya nga pala, kapag maglo-login kayo sa GCash ninyo at hindi pa to verified, every time na i-access nyo yung app, magpa-pop up yung ganitong message na i-upgrade yung account para pwede nga namang ma-access ibang features katulad ng pag-receive ng funds or pagpapadala ng pera to another GCash user for free. At kapag nga mag-verify na, i-click lang yung verify now na button dito. And then, ito na yung kailangan natin i-prepare. One valid ID at mag-selfie na din. So, mamaya pagdaanan pa natin yan. Pero before tayo mag-upload or mag-picture ng ID, mag-fill out din tayo ng information. Almost the same to sa registration, yun nga lang yung mga additional information. So, umpisa, bigay natin yung birthday and yung response natin kung Filipino ba tayo. Kapag okay na, i-check lang tong terms and conditions at i-click yung next na button. Ito yung list of valid ID na tinatanggap sa GCash. Pwede yung national ID, pwede rin naman yung e-fill ID o yung naka-print. Andito yung HUMID din, tinatanggap yan sa GCash, maging yung passport. Yung lumang SSS ID, accepted pa rin yan sa GCash. At maging yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Hindi na sila nagtatanggap ng iba pang ID. Katulad nito, tinry ko yung TIN ID ko, hindi siya na-approve or nagkakaroon ng error na mismatch. So, sinubukan ko ulit, ayaw talaga, it means na hindi tayo makakapag-verify talaga kung hindi pasok yung ID natin doon sa listahan. At ang napili ko for this registration ay yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Nga pala, kung meron na kayong Pag-ibig number, pwede na kayo agad magkaroon ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Valid ID na to at ATM card pa, kung saan pag nag-loan kayo sa Pag-ibig o may mga claim kayo sa Pag-ibig, matatransfer yung pera dito sa account na to na siyang pwedeng ma-withdraw gamit din yung ID na to. Again, ID at ATM card ito. So this time, ginamit ko na or in-scan ko na yung Pag-ibig Loyalty Card Plus at nakapag-proceed tayo sa next step. Ito naman ay for selfie na. So kailangan na natin mag-selfie at dapat wala nakaharang sa mukha, wala ring sombrero, para hindi tayo magkaroon ng error message sa pag-selfie. So, click lang natin tong next para makapag-proceed sa next step. At merong instructions sa bandang taas kung ano yung dapat gawin. Kung dapat ba mas close up yung camera, o kailangan wag mo nang gumalaw, o kung kailangan ba mag-blink. So, kapag nakapag-selfie na, ito yung makikita natin. Submitted details should be complete and spelled correctly. Ito na yung mag-provide tayo ng additional information. So, unahin natin yung sa complete name natin. Then, yung sa nationality, civil status na rin. Ito yung pagpipilian sa civil status. Next naman ay yung sa place of birth at yung address ulit natin. Almost pareho no sa registration, yun nga lang may additional information, katulad ng sa work details. For employment type, ito yung mga pagpipilian. So, pili lang tayo ng isa. Yung sa role, may pagpipilian din tayo. Depende kung ano yung pinili natin sa employment type. This time, employer business and nature of work. Fill upan lang din natin yan.
Source of funds, ito rin yung pagpipilian. Piliin lang yung pinaka-applicable sa inyo. Expected monthly transaction, hindi naman sobrang stricto rito ang GCash. So, piliin nyo na lang dito yung parang estimated ninyo na monthly transaction sa GCash. And then, main purpose of opening account, piliin lang dito yung pinaka-fit na reason kung bakit kayo gumagawa ng GCash account. This time, politically exposed person, ito yung may posisyon sa gobyerno, kung may kamag-anak ka ba or close associate nga nung politically exposed person o yung may pwesto sa gobyerno. So, sa akin, no. Maging sa beneficial ownership, ako ba yung gagamit ng account? Yes. And then, possible magkaroon kayo ng error message, lalo kung may mga na-miss kayo information. Kanina, hindi ko na-fill upan yung sa ID number. So, kung ano yung ID na in-scan ko kanina, yun yung ID number na ilalagay ko dito. At kapag okay na, hintayin nyo lang na ma-approve yung account niyo. By the way, habang naghihintay, ganito yung magiging itsura niya. Hindi pa talaga yon approved. Hihintayin nyo pa yung confirmation. So, kapag click nyo itong verify now na button, makikita nyo dito na you will receive an SMS within 3 days. Pero sa akin, hindi na ako naghintay ng 3 days. After few minutes, naka-receive na ako ng text na katulad nito. Your account has been fully verified. Pwede nang ma-access yung iba't ibang mga features sa GCash. So, ganito na yung magiging itsura ng GCash ninyo. Makikita nyo na yung iba't ibang mga options. At ang maganda pa dyan, yung wallet limit natin, pwede nang umabot hanggang 100,000 pesos. So, pwede sa outgoing limit at incoming limit. At kung sakaling mag-logout ka man sa GCash, pwedeng mag-login gamit yung MPIN. Pwede rin naman yung sa fingerprint ninyo. So, ito na yung sa GCash account ko. Punta tayo sa profile, settings. Dito na pwedeng i-enable yung biometrics login para nga naman fingerprint lang or yung face natin, depende sa biometrics ng phone ninyo, pwede na makapag-login. Also, pwede rin mag-change ng PIN dito. At ito nga yung iba't ibang mga features. Pwede tayo magpadala ng pera, pwede rin tayong mag-ipon o mag-open ng bank account dito sa GCash. Ito yung iba't ibang mga option natin sa Uno Bank, CIMB, Maybank at PPI. Also, sa profile mo nga pala, sa profile limits, na-share ko kanina ng 100,000 pesos. Pero, pwede nyo pang pataasin yung limit niyo up to 500,000 pesos. So, paano nga ba yan? I-share na namin yan sa next video. Also, yung iba't ibang mga tutorial tungkol sa GCash, pwede nyo i-check sa page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!